Yan, ito, magre-reset tayo ng L3210. Yan, blinking siya. Hindi na siya makapag-print, photocopy, scan. Kaya yun, bago natin i-reset, siguraduhin muna natin na talagang for reset na ito. Kasi baka mamaya blinking lang yan na paper jam or may problema sa loob. Kaya bago ko gamitan ng resetter, check ko muna kung talagang para saan yung blinking na yan. Kaya yun, punta tayo sa computer nyo or laptop. Yan. Sa driver tayo, check natin, 3210, right click, printing preferences, maintenance. Pag wala kang maintenance, mag-download ka ng driver para magkaroon ka ng maintenance. Saan din na-download? Sa Google, i-type mo yung model ng printer mo, tapos download. Install mo lang. Ayan, status para malaman natin. Ayan, service required. Kailangan natin gamitan ng resetter para mawala yan at makapag-print ka na. Ayan, bago natin i-open yung resetter, siguraduhin muna natin yung mga pending na piniprint ay matanggal natin para maiwasan natin yung error, not responding or communication error. Ayan, tingnan natin, see what printing, wala naman. Pag meron dyan, delete mo or remove. Pangalawa, tingnan natin yung antivirus natin, baka naka-open. Need muna natin to i-turn off bago i-open yung antivirus natin, resetter natin. Yan, naka-off. Ngayon, pag nakapag-reset ka naman, pwede mo naman i-on yan. Kaya yun, okay na. Punta tayo ulit sa driver para tingnan natin. Printers and scanner, i-search mo lang. Tapos dito, pag nandito ka na, hanapin mo yung printer mo. Ayan, halimbawa ito, tapos manage. Tingnan natin, no? Ayan, no? Open, print. Tingnan natin kung wala. Wala rin. Ayan, pagka wala yan, diretso na tayo sa resetter. Ayan. Hindi, ito yung ino-open, hindi ito Halimbawa, ito, nabura. Pagpalagay natin, na-delete. Sa tagal mong hindi nagre-reset, sinalpak mo USB mo, nabura yon. Kaya ang gagawin, wag mong i-open yan, i-right click mo lang yan, extract. Kailangan may WinRAR ka. Yan, lalabas. Ayan, no? Libre lang din yung WinRAR, i-download mo lang sa Google. Ayan, tapos, tingnan natin. Nakasalpak dapat yung USB cable. Ayan, nadidetect. Open, okay. Ayan, tapos inkpad. Yan yung i-reset natin para makapag-print na tayo ulit. Tingnan natin bakit blinking yan, bakit service required yung lumalabas. Tingnan mo, 101% pa nga, sumobra pa sa 100%, tapos 6,000 max. Kaya yun, nalaman na natin, service required, i-reset na. I-check natin to para makapag-reset na ulit, makapag-print na ulit. Ayan. Tingnan mo, dire-diretso lang kasi sinigurado natin naka-install yung printer, walang pending, tapos nakakabit ang USB cable. Kaya yun, turn off printer. Turn off natin yung printer para mawala na yan at makapag-print na. Ayan. Turn on. Ayan, wala na yung blinking. Tapos mag-initialize na yan. Ayan, magka-cleaning ng pusa yan. Kita mo? Ganun lang po mag-reset. Napaka-swak lang po, dire-diretso lang. Basta sundan ng instruction. Tapos, wag po kayong magre-reset na halimbawa blinking lang, hindi na makapag-print. Or yung iba pa, bumibili ng resetter or nire-reset kasi malabo daw yung print or paper jam. Hindi po yung pangtanggal ng paper jam or pampalinaw ng print. Pampatanggal lang po yun ng blinking na ang error ay service required. Yun lang po mga bossing. Kaya yun, maraming salamat. Huwag mong kalimutan i-like, i-share ang ating video.